Evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is July 3, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Swelling Building Driveway sa Apartment Ridge Road, Urdaneta, Makati. At dadalhin po natin yan sa may Durango Street, Barangay Palanan, Makati po yan. Okay, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? Yan, makinig tayo ng mga nagbabagang balita talaga yan. Continue for 700 meters, then make a sharp left onto Paseo de Roxas. Pagkalinig ito, malugod na muli sa pinata sapagkat siya ay napakayaman. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinag-aarian ng Diyos. At sinabi ko rin sa inyo, madali bang makaraan ang kabelo sa butas ng karayo kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Nagtaka ang mga alagad ng marinig ito, kaya tayo tanong nila kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito. Kapag nakaluklog na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklog din sa 12 trono upang hukuman ang 12 libi ng Israel. At ang sinumang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli at maraming huli na magiging una. Kabanatang 20. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Na magkasundulan sila sa upa na isang denaryo maghapon, sila ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siya muli na mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya na mag-iikalabindalawa ng tanghali at na mag-iikatlo ng hapon at gayon din ang ginawa niya. Na mag-ikalima ng hapon siya lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh, sagot nila. At sinabi niya, kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aming ubasan. Pagdatakip siling, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang kaliwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan. Magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula na mag-ikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-isang dinaryo. At nang lumaki ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng isang dinaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, isang oras lang kung gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagalap ng tigis ng nakapapasok init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita nilalaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang dinaryo? Kunin mo ang galang iyo at umalis ka na. Paano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian? O naiinit na lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuli ay mauna at ang nauna ay mahuli. Nangasdaan na si Jesus patungong Jerusalem. Ibinugod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, aakyat ako sa Jerusalem. Nooy ipagkakalulok sa mga punong saserdote at sa mga eskrima ang anak ng tao. Hatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hindi. Siya'y tutuyain, hahagupinin at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin sa ikatlong araw. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. Maibig siyang hilingi, kaya't lumukod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila.
Tama ba naman ninyo ang hirap na papatayin ko? Opo, sila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na papatayin ko'y papatayin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luglukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga Hintil ay naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiron sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito. Continue straight at this traffic light. Upang maglingkod at iyalay ang kanyang buhay upang magubos ang marami. Pag-alis nila sa Jericho, si Jesus ay sinundan ng napakaraming tao. May dalawa namang bulag na nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig nilang dumaraan si Jesus, sila ay nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Pinagsabihan sila ng mga tao at pinatatahimik. Ngunit lalo silang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Tumigil si Jesus, tinawag sila at tinanong, anong ibig ninyong gawin ko sa inyo? Sumagot sila, Panginoon, loobin po ninyong makakita kami. Naawa si Jesus at hinipo ang kanilang mga mata. Agad silang nakakita at sumunod sa kanya. Kabanatang 21. Malapit na sila sa Jerusalem. Pagdating nila sa Bethphage, sa bundok ng mga Olivo, pinauna ni Jesus ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na layo. Makikita niyo roon ang isang inaing asno na nakatali kasama ang kanyang bisiro. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hindi nagkikipugyo. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Sabihin ninyo sa lungsod ng Sion, masdan mo, dumarating ang iyong hari. Siya'y mapagpakumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro ng isang asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila ang inaing asno at ang bisiro. Isinabi nila sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Marami naglatag ng kanilang balabal sa daan. Ang iba naman ay pumutol ng mga sanga ng hamon at naglatag din sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauna at sumusunod sa kanya. Mabuhay ang anak ni David. Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazaret, Galilea, sagot naman ng karamihan. Pumasok si Jesus sa templo. Ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagbibili at namimili roon. At ipinagtabuhan ang kapal ng mga mamamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapani. Sinabi niya, nasasaad sa kasulatan. Ang aking bahay ay tatawaging bahay panalangin. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. May mga bulag at mga pinay na lumapit ni Jesus at kanyang pinagaling. Nagalit ang mga punong saserdote at ang mga eskriba nang makita ang mga kababalaghang ginawa niya at ang mga batang sumisigaw sa loob ng templo. Mabuhay ang anak ni Traffic David. pa rin dito, At sinabi Makati. ni Jesus, narinig mo ba ang sinasabi nila? Narinig ko, tugon ni Jesus. Boy. Hindi ba ninyo nababasa ang ganitong pag-usap sa kasulatan? Mula sa bibig ng mga sanggol at mga pasipig ay pinapamusawi mo ang wagas na makulit. Umalis si Jesus at lumabas ng lungsod patungong Betania. Doon siya nagpalipas ng gabi. Inaumagahan, habang pabalik si Jesus sa lungsod, siya'y nagulo. Nakakita siya ng isang puno ng higos sa tabi ng daan at nilapitan ito. Ngunit wala siyang natagpuan kundi mga damo. Kaya sinabi niya sa puno ng higos, hindi ka na mamumunga kailanman at pagkakay natuyo ito. Nakita ito ng mga alagad at nabangha sila. Paano natuyo agad ang puno ng higos? Tanong nila. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo ito. Kung nananalig kayo sa Diyos at hindi nag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng higos na ito. Hindi lamang yan. Kung sabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, mangyayari ang inyong sinabi. At anumang hingin ninyo sa pananalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Pumasok si Jesus sa templo. Samantalang nagtuturo siya, lumapit sa kanya ang mga punong saserdote at ang matatanda ng bayan at siya'y tinanong, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan ito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo? Sa Diyos ba o sa tao? At sila'y nag-usap-usap. Kung sabihin natin mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi niyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sabihin natin mula sa tao, baka naman kung ano ang gawin sa atin ng bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi niya, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko. Ano ang palagay niyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon. Ayaw ko po, tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at yun din ang kanyang sinabi, opo, tugon niya. Ngunit
una pa sa inyong pasabog sa paghahari ng Diyos, sapagkat nabayin sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na mamumuhay at hindi niyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita niyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya. Pakinggan ninyo ang isang talihara. Continue straight at this traffic light. At ito'y pinakula niya. Pumasya roon ang isaan ng bukas at nagtayo ng isang mataas na batayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang basan at siya nagtungo sa ibang tubig. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapuntahan ng may-ari ng basan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kapatid. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Pinupog nila ang isa, pinadaya ang karoon at pinadalaman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin. Ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kamuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagman, hali kayo. Patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamatay. Kaya siya ay sinunggaban nila, inilabas sa basan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng basan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, nilipulit niya ang mga iyan at paalagaan ang basan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pagkakas. Tinanong sila ni Diyos, hindi ba ninyo nababasa ang ating gawa sa kasupatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siya naging batong panluhan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y nakasapat. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa kanya. Continue straight at the first traffic light. Then, at the second traffic light, make a sharp left. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang matalikhaga ni Jesus at naunawaan na lang sila ang pinatatamaan niya. Enter left most lane, then in 100 meters. Sa mga tao, sapagkat kinikilala ng mga ito. Head southwest on McCarthy Avenue. Enter left most lane, then in 80 meters, make a sharp left at the traffic light. Kabanatang 22. Muli nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talikhaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang bigay ng isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin In 40 meters, turn right, then in 30 meters, you will arrive at your at destination. kanyang pinagpili. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking bigay. Napatay Pick up na po. ang baka at mga pinadabang bigay. At handa na ang lahat ng bagay. Maganda kayo sa bigay. You have arrived at your destination. Mga inanyayahan. Umayo sila sa kanilang nilalakad. Ang isa sa kanyang bukid at sa kanyang pangnalakad naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang Madali po. Ipinapusa ang mga mamamatay taong iyon at ipinapusa Pero Dolph po. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang bigay, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya pumunta kayo sa mga lansangang marami at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita niyo. Lumabas na sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin In 20 at meters, isinama ang turn lahat ng right onto panahon Apartment Ridge Road. ano ba't napuno ng mga panawi ang buwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panawi at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito? Continue Hindi for nakadamit 100 pangkasalan. meters, Hindi then turn right onto Santo Tomas Street. Kaya sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Doon mananangis siya at magkangalit ang kanyang ibig. Sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang nahihirap. In 80 meters, turn right onto Santo Tomas Street. Kaya pinapunta nila sa kanya ang lahat sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingibigan. In sapagkat 40 pareho ang meters, pagpili turn ng right. Ano po ang palagay ninyo? Na ayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o sa hindi? Ngunit pa din Jesus ang kanilang In masamang 60 Kaya meters, sinabi niya, turn right "Kayo ang onto pagpili. McCarthy Avenue. Bakit ibig niyo akong sinuwi? Ang inang sa labing pangpis. At siya ay binigyan nila ng isang denaryo. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Cesar po. Tugon nila. At sinabi niya sa kanila, kung ngayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Namangha sila ng marinig ito at sila'y umalis. Continue for 500 meters, then turn left onto Senator Hill J. Quiat Avenue. Continue straight at the first traffic light. Then, at the second traffic light, turn left. Ang kanyang kapatid ay dapat makasap sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. Noon po ay may 7 magkakapatid na lalaki rito sa amin. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Kaya naiwan ang kanyang asawa sa kanyang kapatid. Kaya hindi na nangyari sa pangalawa, sa pangatlo hanggang sa pang-7. Pagkamatay nilang lahat, namatay naman ang babae. Ngayon,
pag-asawa niya sa muling pagkabuhay, iyong siya'y napangasawa nilang lahat. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Palibhasa hindi niyo alam ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao hindi na mag-aasawa, sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan ang sinabi sa inyo ng Diyos? Sinabi niya, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. At malig ito ng mga tao na mangha sila sa kanyang tulong. Nagtipunti po ng mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus sa mga Saduseo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang In 200 meters, turn left at the traffic light. sa kautusan. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. In 100 Ito naman ang meters, pangalawa, turn left at the ibigin mo ang traffic iyong light. kapwa, gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos nito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Habang nagkakatipon ng mga Pariseo, tinanong sila ni Jesus, ano ang pagkaalam ninyo tungkol sa Mesiyas? Sino ang may anak sa kanya? Si David po, sagot nila. Kung gayon, sabi ni Jesus, bakit tumawag sa kanya ng Panginoon si David? Nang tasihan ito ng Espiritu. Ang sabi niya, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Ngayon, si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paano masasabing anak ni David ang Mesiyas? Isa man sa kanila ay walang makasagot, at mula noon, wala nang nangahas magtanong sa kanya. Kabanatang 23. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga Pariseo ang kinikinalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangarap. Namimigis sila ng mabibigat na lalaki at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igala upang tumulong. Sa pagdala ng mga iyon, bawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga bilagtay at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pantangal sa mga biging at mga tanging luglugan sa mga sinagoga. At ibig nila ay pagbugayan sila ng mga liwasang bayan at tawagin guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkapatid. At huwag ninyong tawagin ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Saba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbaba, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Saba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbaba, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo, at ang sinasangkalan ninyo ay ang pagdarasal ng mahaba, dahil dito ay lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Saba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbaba, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugan ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo. At kung mahikayat na ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo, kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Saba ninyo, mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpa ninuman ang templo, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat iyang tupain ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alitan sa Continue on Senator Gil J. Puat Avenue for 2 kilometers. Sabihin ninyo na kung ipanumpa ninuman ang kapwanan, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang handog na nasa lupa, dapat niyang tupain ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang kapwanan ang nagpapabanal sa lupa? Kaya nga, kapag ipinanumpa ninuman ang kapwanan, ipinanumpa ninyo ang lahat ng handog na natin. Kapag ipinanumpa ninuman ang templo, ipinanumpa ninyo at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa ninuman ang langit, ipinanumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakatulog doon. Continue straight at this traffic light. Mga mapagpaibaba, ibinibigay ninyo ang ikapog ng bulaing walang halaga. Ngunit, kinaliligan ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa pagpusa. Ang katarungan, ang pagkakapag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kalilitaan gawin ang iba. Mga bulag na taga-akay. Sinasala ninyo ang liblib sa inyong inumin, ngunit nilulunod ninyo ang kamelyo. Saba ninyo mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagpaibaba. Nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y puno na mga nahutkot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na Pariseo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Saba ninyo mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagpaibaba. Ang katulad ninyo ay mga libingang pinagti,
at ginagayahan ang mga buntod ng mga taong nabuhay ng mga. At sinabi ninyo, kung kabisanin na buhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapabatay ang mga propeta. At sinabi ninyo niya, inaamin ninyo kayo mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, Continue straight at this traffic light. mga ahas, langit na mga bubo, hindi kayo makaiiwas na maparusahan sa impyerno. Kaya nga, magsusugo ako sa inyo ng mga propeta, mga pag-asa na sa inyo. Papatay ninyo ang ilan sa kanila, at ang iba'y ipapako sa puso, at ang iba'y lalagyan ninyo ang inyong sinagot, at pusigin sa bayagin. Dahil ito, babagsak sa inyo ang parusa sa pagpatay sa lahat ng taong natin sa buong sanlibutan. Magmula sa pagpatay sa walang salang si Abel, hanggang sa pagpatay kay Zacarias, anak ng Barakias. Pinatay ninyo sila sa pagitan ng kapanan ng sumunod, ng mga handog at ng gusali ng templo. Nasabi ko sa inyo, ang parusa dahil sa lahat ng ito ay babagsak sa mga tao sa kasalukuyan. Continue straight at this traffic light. Pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo sa iyo. Kailan kong sinikap na tukuin ang iyong mga mamamayan gaya ng paglubog ng isang inahin sa kanyang mga sisyo. Ngunit ayaw ka. Kaya't lusang pababayaan ang iyong tahanan. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ninyo ako makikita hanggang dumating ang oras na sabihin ninyo, pag kumain nawa ang dumarating sa katawan ng Panginoon. Lumabas si Jesus sa templo. Paalis na siya Continue ng straight at this traffic light. sa kanya ang mga gusali ng templo. Ngunit sinabi niya, nakikita ninyo ang mga gusali niyan. Tandaan ninyo, darating ang araw na wala niyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay bubulok. Nasa bundok ng mga olibos si Jesus. Samantalang siya nakaupo roon, matihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad. Kailan po ba mangyayari ang mga bagay nito? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagbalik at ng kapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong maliligaw ginawa. Sapagkat maraming marinito sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesiyas, at marami silang maliligaw. Makarinig kayo ng halilangan ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mababagabag. Dapat mangyari naman ito, ngunit hindi pa ito ang oras. Sapagkat makikipag ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Pagkatuloy mo magninindor sa iba't ibang tao, ang lahat ng ito ay masubra pa lamang ng mga paningin. Sa mga panahon iyon, kapupukotan kayo ng lahat ng sa akin at isasagdal upang pahirapan at patayin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mabubuot sa isa't isa at ipagkakanuno ng isa't isa ang kanyang kapwa. Marami ang magpapanggap na propeta. Continue straight at this traffic light. Ang kasama ay nalaganap anupat panlalabig ang pagdilig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. At ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balikan tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa saka darating ang wakas. Makikita ninyong nagaganap sa banal na lugar ang kalapastangan ng walang pangalawa na tinutukoy ng propeta Daniel. Unawain ito ng bumabasa. Kapag nangyari nito, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-abala pang bumaba upang kumuha ng kahit ano sa kanyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng palabang. Kawawa ang nagdadalang tao at ang nagpapasuso sa mga araw na iyon. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao ay magdaranas ng napakalaking kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi maiigliin ang panahong iyon, walang malilitas. Ngunit alang-alang sa mga hinita, maiigliin ang panahong iyon. Kung may magsabi sa inyo, narito ang Mesiyas o nariyan siya, huwag kayong maniniwala. Sapagkat may mga magpapanggap na Mesiyas. Continue for at may 500 mga ginagawa na meters, mga then turn right onto Bautista Street towards Bautista. at mga kabaranghan upang hindi kung maaari pati ang mga hindi ng tandaan ninyo, ipinagpauna ko lang sabihin ito sa inyo. Kaya't kung sabihin nila sa inyo, naroon siya Continue sa straight at this huwag kayong traffic tumaon. light. Kung sabihin nila, naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala. Sapagkat kung paano kabilis gumuhit ang kidlat mula sa silangan hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kung saan naroon ang bangkay, doon naman magkakatipon ang mga buwit. Pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw, at hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos ay lilitaw sa langit ang ganda ng anak ng tao, at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa kalapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan, at malaking karangalan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, susugurin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig, at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng tao. Continue straight at the first traffic light. Then, in 100 Kapag nangangaiwa meters, at turn nagtataon right. ang mga sanga ninyo, alam ninyong malapit na ang tagaraw. Gayon din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Magsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon.
at iiwan ang siya. May dalawang In bahay 90 magkasamang meters, bibili. turn right, Huli na then sila turn at right. iiwan ang siya. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw palilito ang inyong Panginoon. Tandaan niyo ito. Kung alam lamang ng puno ng Samaria, anong oras niya pinarating ang maganap. Turn right onto Bautista Hindi Street. niya pababayaan pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinapamahala ng kanyang In Panginoon sa 100 ibang mga meters, alipin. turn right Bigyan onto sila Diane ng Street. pagkain sa karapatang panahin. Mapalad ang alipin niyo kapag tinatan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, mamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang alipin niyo, sasabihin niya sa In 80 meters, "Patagalan pa turn ang pagpapalik right. ang aking Panginoon at sisimulang tugtugin ang kanyang mga kapwa-alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa malasing. Babalik ang Panginoon ng alipin yon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Kung higpit na parusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapagpaybaba, o itanang siya at In magagalit ang 30 kanyang meters, turn right onto Durango Street. Kabanatang 25. Dito may tutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang In sumunod sa 100 Maria. meters, you will arrive at your destination. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ginawa, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matalino ay nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ginawa. Nabalam ng dating ang lalaki ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatuwa. Ngunit ang ating gabi na may sumigaw. Narito na ang lalaki ikakasal sa lubong ninyo. Kasi may likod ng white na pala. Destination. Ang kanilang So may ginawa. tricycle. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan eh. Baka hindi magkasito sa ating lahat. Doon ang matatalino. Ito po. Kung iba'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bili ng para sa Oh, inyo. goodness po. Kaya lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipinilid ang pinto. Ayan, so na-drop na natin Ang 5 sila. hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo So kami. maraming salamat po sa Ngunit panonood. siya, sinasabi ko sa inyo, Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala, tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod. Paalam po muna pansamantala. This is John. Arriving in 8 minutes at Filipino channel ang 12:48 a.m. pong This lingkod. route is Paalam po. toll-free. Head south on